our beloved Boss Mike Severa. Pakiplay mo nga. Gusto niyong pag-resign ni si BBM, iilang piraso lang naman kayo. Ayun. Wala na si Sek. Gina G. Sigar lalaga doon. Gina G. Gusto niyong pag-resign ni si BBM, iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon yun ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yun kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, ang majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik nan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman diyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President.
Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara? Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip napunta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan. Diyan lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Amy, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Ako na mauna, gusto nyo? Sige. Oh, ito, mauna ako. Una kong titibagin yung sinasabi na addict daw ang unang ginang. Ito, may papakita ako sa inyo. Ipapakita ko sa inyo para makita ninyo. O ito. Direk, kamusta? I think panahon na para ilabas to, Direk. Direk Daryl, kamusta? Naaalala nyo ho ba to? Ito, mga picture namin na to. O, ayan. Naalala nyo to, may magpapatunay niyan. May testigo ako. Kuha ito. Ayan, kuha itong photos na to. Kuha itong photos na to, ha. Wait lang. Papalaking mo muna. Palaking muna natin si Koy. Palaking natin si Koy. Para si Koy yung nakafocus. Tama. Pwede ba yun? May hawak palang ebidensya si Koy. Meron ako. Kami. Magtatambalelong ang mga Hindi kami maglabas. Ballpoint ko. mga makababa. Ito. Yan. Direk, mananawagan ako. Direk, total naman, nagsalita na ho si Manang Amy. Direk, naaalala mo ho ba ito? Itong photos ho natin na to. Ito. O, Direk. Ayan. Yung mga tao na kasama ko dyan, sila yung nakarinig na sa bibig mo nang galing na ang unang ginang ay sinasabi mo na di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. O pangalan natin, sabi mong methamphetamine, shabu. Sa mismong bibig ni Direk Daryl Yap lang galing yan. At hindi ko babaliin sinabi ko, marami akong testigo, natitistigo diyan. Diyan po una namin nalaman na pinapakalat noong panahon na yon na ang unang ginang ay di umano'y langu daw sa ipinagbabawal na gamot. May testigo ho ko dito, andito ho si Jobalyn Alcantara, si Tomas, at dati nating mga kasama at naging kampo ng DDS ngayon. Si Lily, nakita ko si Lily, no? Oo, si Lily. Lily, andyan din. Kaya hindi ako maniniwala, mga kababayan ko, noong pa man ay pilit na ho nilang inilalabas ito sa social media at gagamitin pa po kami para magsaad, maglabas ng mga kwento na wala naman palang katotohanan. Kaya hindi ako naniniwala na adik ko ang unang ginang at ang Pangulo. Baka ho yung mga nagsasabi niya nang gustong maging adik. Okay. Sundan ko lang. Namin dalawa. Ayan. So, para sa akin, ganito. Hindi naman kasi pwede na
magsasalita lang sila na adik yung Pangulo, ganyan, ganyan, ganyan. Lawa yung kapital. Tapos ang sasabihin nila, magpa-air follicle test ka. Teka lang. Kung seryoso kayo sa sinasabi ninyo, okay? Kung seryoso kayo sa sinasabi ninyo, dapat kayo yung magpo-provide ng ebidensya. Okay, nasabi na yan ni Atty. Claire Castro. At ito, sa mga live ko, minsan, sinasabi ko rin yan na ganun nga. Ang pangit naman na kayo yung nagsabing bangag yung Pangulo, ganyan, tapos kami pa yung magpo-provide. May ganun bang proseso? Wala. So, DDS kayo. Sabi nyo matalino kayo. Sige, kami na yung bobo. Sabi nyo nga eh. 'Di ba? Kayo mag-provide ng ebidensya. Sabi nyo, si First Lady gumagamit. Si PBBM gumagamit. Si PBBM lango sa alak. Umaga, si Sara Duterte nagsasabi, ikaw na bobo kang Sara Duterte ka, kung hindi ka naman bobo eh. Mag-provide ka ng ebidensya, hindi naman pwedeng laway mo yung magiging kapital. Sara Duterte naman, mahiya ka naman, Pilipinas tong pinag-uusapan dito. Kami, normal na Pilipino lang kami. Vlogger lang kami. Pero normal pa rin kami Pilipino. Mahiya ka naman, maawa ka sa mga Pilipino. Binaha, pinagpapatay sa panahon ng tatay mo. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, please. Please lang. Kasi kami, nasa katotohanan lang kami. Hindi namin kinakampihan yung tao. Ang kinakampihan namin yung katotohanan. Ganon. 'Di ba? Maawa ka naman, huwag ka ng travel. Bakit si Digong nung inamin niya na siya yung nagmamariwana, nagtuchongke, ba't di sila nag-voice out call out? Tatapusin ko lang to, wait lang. Tatapusin ko lang to. Ang inuulam ng mga kapitbahay namin dito, minsan sabay-sabay kami karne, minsan sabay-sabay kami tuyo, minsan sabay-sabay kami gulay. Minsan naghihirap, minsan ganon. Ganon. Pero ikaw, Sara Duterte, pa-travel ka lang, ang kapal na mukha mo. Hindi kita mumurahin dito kasi wala akong karapatang murahin ka. Pero bilang isang Pilipino na nabubuhay dito sa Pilipinas, maawa ka sa amin. Hindi lang sa amin, sana sa mga nandito, yung mga Ilocano, Bisaya, mga Ilonggo, mga Muslim, buong maawa ka. Yung mga binaha, meron akong nakita, ito, viral yan sa social media. Siya na lang yung nabuhay sa baha. Nagsimula yung scam ng flood control sa 2016. Panahon ng tatay mo. Inamin ni Diskaya yan. Siya lang nabuhay, babae. Yung partner niya, lalaki, patay. Yung ilan niyang mga anak, patay. Okay lang yung lalaki mamatay. Pero yung anak, mamatayan ka ng anak, masakit yun. Masakit, Sara Duterte. Yan yung may awa ka pa ba? Tatlo yung anak niya. Tapos yung asawa niya. Ikaw, anong reaction mo doon sa Hindi kasi yung sabi, ito po, yung sabi nila sa kay PBBM na bangag daw. Makikita naman po natin kung paano siya magsalita, fluent siya magsalita, tuloy-tuloy magsalita. Wala namang kulang sa sinasabi niya. At naman, ang presence of mind niya, natural. Hindi yung kung ano-ano yung sinasabi niya. Ang nakakaganda lang kay PBBM, yung pagiging ranger na nasa kanya talaga. Yung calmness niya. Kasi ang shallow water, maingay yun eh. Ay, ang shallow water, hindi maingay. Kung ang mababaw na tubig, maingay yun. Pero pag hindi mababaw, hindi maingay yun. Ganon si PBBM. Kaya kung anong banat nila ngayon, patunayan nila. Pero para sa akin, hindi ganon si PBBM. Ito yung sabing mga patunay ng mga DDS, no? Sabi ng mga DDS ngayon, ang katibayan namin, magkapatid yan. So, kilala ni Aimee yan na magkapatid yan. Pero, ganyan ka-ated ang utak ng mga bobong DDS eh. Kasi, in the first place, para naman silang bago sa politika. Sa amin nga, mayor nga namin, magkapatid, nagsusuntukan eh. Magkapatid yun na, nag-aaway sa politika. Ito pa kaya, presidente, natural pag-uusapan natin. Sa politika kasi, dito sa Pilipinas, hindi uso dito yung kapatid-kapatid. Talaga nangyayari talaga dito na nag-aaway-aaway sila dahil sa ambisyon sa politika. At nakakagulat lang talaga no, na umabot kay Aimee yung ganyang klaseng kultura ng politika sa atin. Correct. Diba? So, kaya, si Signolo pala, no? Ano to? Signolo, may, siya? May sabihin natin. Isa lang nasabi ko, ako, pangarap ko ngayon maging adik eh.
Oo. Alam niyo mga kababayan na nanonood dito sa ating mga mahal na vlogger. Masarap po maging addict ngayon kasi yung addict po, siya po yung nakapagbigay ng hustisya sa ICC, sa MJK. Yung addict po ay nakapagkulong kay Kibuloy sa mga minor de edad na minolestya. Yung addict po ang talagang susog po ng flood control. Hindi lang po by department, buong gobyerno na flood control. Yung po ang susukuin ng addict. At saka wag po tayo tatanga-tanga dito. Kahit sabihin na natin Correction, argument. Yung tinutukoy lang nila pinagbibintangan na addict. Hindi sabihin na natin addict ang presidente. Totoo. Gusto nila yun eh. Ito, may aminin ako ngayon. Nyolo, tama ka. Ito, siguro babaliktad na ako. Addict ang Pangulo sa pagtulong sa kapwa natin Pilipino. Habang si Sara Duterte, addict sa pag-travel. Yun. Hindi, ganito kasi. Totoo ang addict po, kahit sa ang konstitusyon mo baybayin, ang addict ay victim. Ha? Ang addict ay victim. Pero yung mga tao nasa ICC, yun ang kaibahan. Kaya hindi mo pwedeng i-blame si BBM na addict siya, victim siya. At ano nga kung addict ang presidente? Di ba? Kasi itong addict na to, Kusir naman tidigong. mamimingir ng katulong. May tinulong mo, mamimingir ka ng katulong, diba? Mas daig mo pa yung addict. Yung katulong na nanahimik, inangat mo yung kulambo, inangat mo yung kumot, piningger mo. Putek, yun ang addict. Pero yung ganitong addict na talagang addict tumulong, sabi ni paring Ballpoint Man sa mga tao, addict gumawa ng ikabubuti ng ating mga kababayan, ay gugustuhin ko na yung ganitong addict. Pero yung isa ng mga to na hindi umaamin, si Baste, ilan ba nasubo na ethics niyan? Addict sa buto yan. Si Baste, ilang ethics na ba yan? Nung inaamon si General Torre, anong mas pinili niya? Pumunta ng Singapore, sumubo ng buto. Si Pulong, addict sa smuggling. Si Sara, addict mag-travel. Dito na ako sa presidente, addict tumulong. Kayo naman. Mga kababayan, may paririnig ako sa inyo ha. Wait lang to. Dali. Sa kanyang talumpati sa awarding ng mga miyembro ng ASEAN Coordinating Council sa Malacanang, ibinahagi ng Pangulo ang malupit niyang schedule tuwing dumadalo ng mga summit sa ibang bansa. Pero ang hindi inasahan ng publiko, ang tila pag-amin ito ng Pangulo. It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Sa ibang hindi na kaya. Maliwanag mga kababayan. Wait lang. Ituloy mo. May something pa dun. Tapusin mo. Dulot ng ingay ang mga pahayag na ito. Lalo na at ang nagsabing gumagamit siya ng marijuana ay ang mismong taong nasa likod ng madugong kampanya kontra sa iligal na droga ng administrasyon. Pero agad natigil ang mga haka-haka nang linawin ng Pangulo na biro lang ang lahat. Ito si joke. Hindi yan. Yung kanina, Tol Chris Ulo. Yung kanina. My style. Minsan, sabi ninyo, misogynist ako, magbiro ako ng gano'n. That's my style. It's too late to change. If I want to joke, I will joke. Bibiro lang pala eh. Jokein mo. Ano ba, Chris? Bibiro lang naman eh. Ngayon, kung maniwala kayo, Samantala, tinigil ng Pangulo na walang pardon ng mga pulis na nasa Bibiro lang naman pala eh. Huwag na natin i-promote yung biro kasi alam natin pag nasa posisyon ka, bawal magbiro. Alam mo naman yun eh. 'Di ba? Pero yung sinasabi ni Digong na inamin niya nung nagmamariwana siya, okay? Inamin niya nung nagmamariwana siya, kinonfirm niya talaga 'yun. But in my age, yung iba hindi ko na kaya. So, nung kabataan niya pala, gumagamit siya ng iba. Bukod sa marijuana. Oo. 'Di ba? Matatailan ka niyan. Saka eto pa mga kababayan, mga tol.
Yung script kasi ni Aimee, nahahawig kay kay Zaldico. Nahahawig talaga eh. Kasi ako pansin ko to eh, every time na magsasalita sila laban sa Pangulo, meron silang script pero yung script nila walang kasamang ebidensya. Walang collaboration. Diba? Oo. Hindi kasi, to be honest dapat pagka ikaw, consistent ka dun sa, kumbaga sa sinasabi mo, dapat meron kang kaakibat na ebidensya. Total, nandun ka na rin lang eh. Naninira ka rin lang ng tao or sabihin na natin nagsasabi ka ng totoo, patunayan mo na, nandun na, on the spot ka na eh. Diba? More or less, maano ka talaga niyan. Masasabihan kang propagandista, masasabihan kang asong ulol ng mga Duterte. Diba? O kaya nga pinalitan na pangalan ni Aimee Duterte na eh. Kasi, diba, isa na siyang kutong lupa, no, na sunod-sunuran sa mga Duterte. Hindi ko alam kung na-finger din ni Digong to eh. Diba? Nakaranas Iniisip ganun, parang, hindi ko naman kino-confirm pero saan ba lumabas yung ganun? Parang may narinig akong ganun. Yung chismis nga yan, tol. Chismis nga lang. yan. Pero out na tayo dun sa chismis na yun. Wala tayong pakialam dun sa chismis na yun. Sa kanila yun. Ha? Out tayo dun. Nung panahon na presidente si Digong, papansin daw ng papansin si Aimee. Parang siya yung gusto maging first lady, ganun. Diba? Hindi kasi, yun lang yun sa akin mga tol. Kasi, nakakasawa na yung mga propaganda nila eh. Lalo na ito, hindi na bago to eh. Kumbaga, tinira na kay BBBM to eh. Kaya ako naiintindihan ko yung paghinto ng INC sa rally nila. Dahil, feeling ko, yung pagsasalita ni Aimee, malaking epekto sa marami kasing pwedeng kumiwalag sa INC. Hindi. May sasabihin ako pagkatapos mo. Ito ay magandang konekta sa topic natin ngayon. Sige, tapos. Sige, sabihin mo na, ballpoint. Sabihin mo na yan. Sige, ito. Sinabi ni Rimulya ngayon. Ito Sinabi ni Rimulya na by December 16, merong maaresto. Or hindi pala maaresto. Merong malalabasan ng warrant. May makukulong na. Okay? Si PBBM ganun din. Okay? Ngayon, itong kay Larry Gado naman, kumukonekta din. Ngayon, itong rally naman nila ngayon, nag-e-effort sila para ibahin yung issue, maiba yung issue, para dun tayo mag-focus sa kanilang pabiral ko, no? Ipapabiral nila to eh. At sigurado sasabayan natin to. Gusto nila yon. Para yung usaping mga senador na mga DDS na malalabasan ng warrant, maiba. Mapagtakpan. Kasi alam ko ngayon, dahil sa sinabi ni Rimulya ngayon, PBBM, at ngayon, dinagdagan pa ni Larry Gadon, December na lang yung kanilang kapangyarihan. Hindi naman siguro kapangyarihan. I don't know kung ano ba talaga. Pero malalabasan sila ng warrant. So pag nalabasan ng warrant, ang alam ko sa kanila, yung iba sa kanila, no bail. Pero sila pag no bail. Halos lahat bro, non-bailable case, halos lahat. Kaya nga may kulungan sila malaki, di ba? Actually, pinangalanan mismo ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya ang makukulong sa aresto sa 15, mabibigyan ng warrant. Si Escudero, si Bong Revilla, Villanueva, Jinggoy, Binay, Saldico, yung mga yan. Saka sila Bryson Hernandez. Yan. Pinangalanan naman. Ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya. Actually, sandamukal na sila eh. Pero hindi alam pa mo, pare, ng Pangulo, hindi pa. kanina pinapakinggan ko si Aimee. Maniniwala na sana ako kaso may nakalimutan siya eh. Sabi niya, ganito, addict si BBM. Pero Aimee, nakalimutan mo. Sabihin na hindi ka Marcos tsaka anak ka ng demonyo. Nakalimutan mo yun. Correct. Hindi na panipaniwala. Hindi ka Marcos, anak ka ng demonyo. Kasi, daig mo pa yung addict eh. Ikaw ang daig mo pa addict kasi ang kapatid, hindi mo,
para tong Abel at Cain eh. Di ba? Nasa Bible yan eh. Alam mo, Parang nandito lang si Sangkay, kung nandito lang si Sangkay, ewan ko sa sponsor, explain mo nga, kasi pastor ka naman. Kung nandito lang si Sangkay, yung magkapatid, dapat hindi nagagalitan yan, dapat tulungan mo yung kapatid mo. Kaya mo, ako Kasi- nang babasa. Nasusulat yan sa mangga, gamit. Pero anyway, anong idea mo doon, sponsor, sa magkapatid? Dapat ba inaaway mo yung kapatid mo? Hindi, i-correct mo lang siya in a nice way. Sige. Explain mo Kung maayos. magkapatid tayo, o kung may kasalanan ka man, i-correct kita in a nice way, hindi kita ipapahiya sa buong mundo. Buong mundo na yun eh. Kung mahal mo ang kapatid mo, open rebuke yun. Pwede mo siyang pagsalitaan ng correction, pero hindi mo siya pwedeng ipahiya sa buong sambayan ng Pilipino. Yun ang pagmamahal na tunay ng kapatid. Kahit sabihin pang may mali yung kapatid mo, mabigat sa puso't isip mo, pero hindi napansin natin kanina nung nagsalita na si Madam Emmy, yung si Alisa na yung tao. Kasi ano na yun eh, controversial na yun eh. Hindi pwedeng sabihin ng ganun. Si kapatid mo nga yun, dapat mahalin mo, pagsalitian mo, pagsabihan mo sa tamang proseso, sa tamang way. Hindi yung ipahiya mo, ganito kapatid ko, dahil may envy ka, dahil may desperasyon ka, na ikaw naman sana yung nandyan sa part ng kapatid mo. Dahil nasa kabila kang partido. Hindi ganun. Dapat maging honest lang tayo. In a nice way. Parang nalaman ko rin na parang hindi ka pagpapalain pag yung kapatid mo inaaway mo. Parang sa magulang din, di ba? Parang ganun. Dapat yung magkapatid, united yan. Pero pag may mali yung kapatid mo, wag mong ganunin in public. Kasi, nasisira na yung pangalan mo, nasisira ang pangalan ng kapatid mo, nasisira ang pangalan ng buong pamilya nyo. Yan lang po yung masasabi ko po. Ayun. Hindi, dapat tayo eh. Lagi nating isipin na ang politika, mas matimbang pa rin dapat ang dugo. Politika lang yan eh. Di ba? Politika lang Hindi ganun eh. Sa Pilipinas kasi iba eh. Hindi ganun eh. Pero ngayon malapit na matapos yan, pre, kasi naasikasuhin na yung mga yung mga proseso ng gobyerno natin sa mga proyekto. Diyan talaga sila kumakamade, kaya hirap na hirap ang Pangulo. Pag naayos yung blockchain, yung kadena law, wala na yan. Baka wala lang tumakbo. Wala na, tas may anti-dynasty pa kay speaker na parating. Our beloved Boss Mike Cervera.